sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bubusisiing mabuti ang ipinasang bersyon ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund. Hataw Balita. Mga kabayan, Black, kinwestiyon ang ginawang pagretoke ng Senate Majority Block sa MIF Bill. Hataw Balita. Mga pulungan sa bansa lampas sa kapasidad nito batay sa ulat ng Commission on Audit. Hataw Balita. Philippine National Police tiniyak na tutulungan nila ang mga biktima ng online lending apps na may death threat na. Makilala ang mga tumatawag sa kanila para masampahan ng kaso. Hataw Balita. Suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. hiniling na ilipat sa Office of the Ombudsman ang pagdinig sa mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagpaslang kay Gobernador Roel De Gamo. Hataw Balita. At mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education makatatanggap ng tig 3,000 piso na bonus. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, handa ng pirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang Maharlika Investment Fund o MIF. Gayunpaman, tiniyak nito na bubusisiin niya itong mabuti bago lagdaan. If the Maharlika Fund, if the bill comes before me, I will sign it. We will certainly look into all of the changes that have been made. Tiniyak din ni PBBM na ang kontrobersyal na MIF ay independent o hiwalay sa pangangasiwa ng gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, ang susi sa tagumpay ng itatatag na investment fund ay nasa mismong mangangasiwa nito. First changes that even I proposed to the House was to remove the President as part of the board, to remove the central bank chairman, to remove the Department of Finance, because it has to operate as an independent fund. Yan ang susi dyan. Kung korap ang ilagay mo dyan, korap talaga yan. Mawawala yung pera. Kung mahusay ang nilalagay mo dyan, lalaki yan at magagamit natin yung pondo niya. Hataw Balita. Inwestiyon ng Makabayan Block ang ginawang pagretoke ng Senate Majority Block sa Maharlika Investment Fund Bill. Git nila walang nakasaad sa konstitusyon na maaring baguhin sa pamamagitan ng diskusyon sa Viber ang isang panukalang batas na ipinasa na sa third and final reading. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, malaki ang tsansa na unconstitutional o labag sa saligang batas ang ginawang pagbabago sa MIF Bill. Anyang enrolled bill na ipadadala sa Pangulo ay hindi umano formal na inaprubahan ng Kongreso at walang pahintulot ng plenaryo. Kaya questionable na ang integridad at constitutionality ng panukalang batas. Nakasaad sa Section 25 ng Article 6 ng 1987 Constitution na hindi na maaaring amyendahan ang isang panukalang batas pagkatapos ng third and final reading. Hataw Balita. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Loren Legarda na walang nalabag sa panuntunan ng Senado sa naging pagpasa ng kontrobersyal na Maharlika Investment Fund o MIF Bill. Ayon kay Legarda, kung anuman ang nakasaad sa panukalang batas, ipinasa ito sa napag-usapan sa Flora. Pakinggan po natin si Senator Loren Legarda. We always say subject to style. Di ba meron ganun eh? And as long as conceptually and the substance is not changed. When there are questions, because people are human, you go back to the transcript. We be faithful to what was discussed on the floor. That's why we have stenographers. That's why we are recorded on Facebook Live. Go back to the transcript. Then you correct it according to what was discussed in the transcript. Binabatikos ng ilang mambabatas ang MIF Bill dahil sa magkaibang
prescriptive period na nakasaad sa Section 50 at 51 para sa mga krimen o lalabag sa panukalang batas. Ayon naman kay Senate Secretary Renato Bantug, bago pa isumite kay Senate President Juan Miguel Zubiri ang clean copy ng bill, pinag-isa na lamang sa Section 50 ang magkaibang bersyon o probisyon. Anya, itinakda na ito sa 10 taon base sa naaprubahan sa plenaryo. Sabi ni Zubiri, napag-usapan umano itong maigi ng majority bloc sa kanilang Viber group, kabilang na ang letter of correction na ipinadala ni Senator Mark Villar na siyang sponsor ng panukala sa Senado. Hataw Balita. Umabot na sa mahigit 100 milyon ang mga nairehistrong subscriber identity module o SIM sa bansa. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, 100,048,884 ang mga registered SIM as of June 20, 2023. 59.55% ito ng 168,016,400 na active SIM sa bansa. Sa July 25, ang extended deadline sa pagpaparehistro ng SIM. Hataw Balita. 323 sa 478 na mga kulungan sa bansa ang lampas sa kapasidad nito batay sa ulat ng Commission on Audit o COA. Sa mga partikular na sa Dasmariñas City Jail Female Dormitory, mabot sa 2,639% ang congestion rate. Ayon sa COA, hindi na nakasusunod sa pamantayan ng United Nations Minimum Standard Rules for the Treatment of Prisoners and ang BJMP Manual BJMP Manual on Habitat, Water, Sanitation, and Kitchen in Jails. Sa kaparehong ulat, nakasaad na as of December 31, 2022, 127,031 ang kabuang populasyon ng mga preso sa bansa. 3 beses na mas malaki ito kumpara sa ideal capacity na 46,702 base sa dami ng bilang at laki ng mga jail facility. Ayon sa COA, ang sobrang congestion rate sa mga kulungan ay nagre-resulta sa hindi magandang kondisyon ng pamumuhay ng mga preso sa loob ng piitan. Kabilang sa mga rehiyon na may mataas na congestion rate ay ang Calabar Zone, National Capital Region, Central Visayas, Western Visayas at Central Luzon. Rekomendasyon ng COA, bilisan ang pagpapatayo ng mga jail facility at ng mga bakod. Hataw Balita. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na itaas ang kanilang kamalayan laban sa online scams. Naniniwala ang Pangulo na itong pangunahing depensa para wag maloko sa mga ganitong modus. Ayon sa Pangulo, kapag pinangakuan ng malaking return at halos walang risk na kaakibat, walang garantiya na makukuha ng nag-invest ang malaking kita na ipinapangako sa kanila. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Is that when you get the message and there is a deal being presented and it sounds too good to be true, it is. There is no such thing as 100% risk-free. So we just have to be very, very watchful, and we have to be very, very careful, and also be aware of the new technologies, of the new ways in which we can prevent these kinds of things. But it really comes down to the public. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na nagtatrabaho ang gobyerno upang maprotektahan ang publiko laban sa mga scammer. Sanaan niya rito ang isinusulong na SIM card registration. Hataw Balita. Tiniyak ni Philippine National Police o PNP Deputy Chief for Administration Police Lieutenant General Rodel Sermonia na tutulungan nila ang mga biktima ng online lending apps na makilalang mga tumatawag sa kanila para masampahan ang kaso. Ito'y matapos tumulog sa pulisya ang ilan sa mga biktima na nakatatanggap ng mga banta sa buhay sa pamamagitan ng halos araw-araw na tawag at text sa telepono bilang paraan ng paniningil ng mga online lender. Ang mga online lending na inirereklamo ng mga biktima ay posibleng maharap sa maraming kaso.
Pakinggan naman po natin sina PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia at Directorate for Police Community Relations Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Roque Merdeguia Jr. I-establish po ng Anti-Cybercrime Unit po natin ang kanilang identities, ang kanilang whereabouts or locations kasi meron naman po tayong kapabilidad through our Anti-Cybercrime Unit. At of course, bibigyan po natin sila ng abogado. Ang isasampa po ng Anti-Cybercrime Group after the investigation, yung pong mga nakikita pong meron pong mga elemento ng krimen ay yung pong una, yung pag-post po ng mga pagbibintang, ay yung cyber libel. Meron po tayo nakikita yung illegal access sa account po ng ating mga biktima, yung unauthorized disclosure po ng mga detalye, paglabag din po yun sa Data Privacy Act. At yung pananakot po ay ito po ay violation po ng revised penal code, yung grave threats in relation po sa ating cybercrime law. At yung pamimilit po na magbayad, coercion din po yan in relation din po sa ating anti-cybercrime law. At yung mga nakakaasar na text, yan po ay unjust vexation din po in relation din po sa ating cybercrime law. Napag-alaman din ng Anti-Cybercrime Group na karamihan sa mga online lending apps ay pinopondohan ng mga Chinese national batay sa kanilang mga nakaraang operasyon. Paalala ng ACG sa publiko, huwag magpaloko sa mga alok na pautang na may mababang interest online. Karamihan anya sa mga ito ay hindi nagsasabi ng totoo. Pakinggan naman po natin si PNP ACG Deputy Director for Administration, Police Colonel Armel Gongona. Ang mga financiers natin nila ay wala po sa Pilipinas. Mostly may case kami na ang nangyari ay mga Chinese national sila. So nakita niyo po ang laki ng grupo ng mga yan. So yung mga nahuli po natin mga Pinoy dito, kung sino man ang nandiyan sa mga in-establish nilang business, ay para mga supervisors lang sila dito, caretaker lang sila ng business dito, pero hindi sila ang actual boss. Hataw Balita. Sa iba pang balita, isinilalim kahapon June 22 sa inquest proceedings sa Department of Justice ang high-profile inmate na si Jad Dera at ilang security officers ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa legal counsel ni Dera na si Attorney Mark Anthony Te, sinampa nito ng reklamong corruption of officials o employees. Ang paglabas ng kanyang kliyente ay ipinagpaalam niya sa DOJ dahil sa medical issue. Pakinggan po natin ang pahayag ng abogado ni Jad Dera na si Attorney Mark Anthony Te. Masama yung pakiramdam niya. So, kailangan niya lumabas. Napaalam siya sa mga NBI personnel. So, pinagbigyan naman po siya. Samantala, naharap naman sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at bribery ang mga NBI security officers. Ang susunod na pagdinig ay isasagawa sa July 29, 2023 at inaasang maghahain ng counter affidavit si Dera. Hataw Balita. Hiniling ni suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na ilipat sa Office of the Ombudsman ang pagdinig sa mga reklamong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Isang urgent motion to inhibit ang inihain ng mambabata sa Department of Justice sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Hiniling ni Kong Teves na bitiwan ng DOJ Panel of Prosecutors ang pagdinig sa mga reklamong murder laban sa kanya kaugnay sa De Gamos Lay case at ilipat ang pagdinig sa Office of the Ombudsman. Hindi anya patas ang DOJ sa paghawak sa reklamo dahil hinatulan na umano ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. Sa mga naunang pahayag ni Remulla, sinabi nitong si Teves ang mastermind sa pagpatay kay De Gamo. Pakinggan po natin ang pahayag ng abogado ni Kong Teves na si Attorney Ferdinand Topacio. Hinihiling po natin na mag-inhibit ang buong departamento sa pagdinig ng kaso ni Congressman Teves dito sa murder case. Sapagkat para sa amin ay pronounced na siya ay guilty ng kalihim ng kagawaran ng katarungan. The case has already been prejudged for whatever reason we do not know because usually bago naman magpahayag ang kalihim ng DOJ ay matagal. Tinitignan muna.
Tugon naman ng DOJ ang korte at hindi sila ang nagbibigay ng huling desisyon sa reklamo. Nararapat lang anya na ibigay sa panel of prosecutors ang paghawak sa reklamo dahil trabaho nila ito sa ilalim ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ spokesperson ASEC Maiko Clapano. The Department of Justice is not a judicial or quasi-judicial body that performs judicial or quasi-judicial functions. The Department of Justice is under the executive branch, which performs executive functions. So we must afford the panel of prosecutors a free hand to handle the case under preliminary investigation. Hataw Balita. Nananatiling mataas ang approval ratings na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa second quarter ng taon batay sa isinagawang latest survey ng Publicus Asia Incorporated. Mula sa 60%, nakakuha si PBBM ng 62% approval rating sa second quarter ng 2023 habang nanatili naman sa 67% ang approval rating ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang punong ehekutibo na resulta ito ng kanilang panawagan ng pagkakaisa noon o noon paman sa panahon ng kampanya at patuloy nitong pagsulong na mapabilang ang Pilipinas sa may mabilis na paglago pagdating sa global economy. Samantala, bukod kay PBBM at BP Sara, tumaas naman sa 48% ang nakuhang approval rating ni Senate President Juan Miguel Zubiri mula sa 47% noong first quarter. Habang napanatili naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang 42% trust rating sa una at kalawang quarter ng taon. Pero bagyang tumaas ang disapproval ni Romualdez ngayong second quarter, partikular sa bahagi ng North Central Luzon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But of course, still at the very heart of it, I have to thank all those who have continued to support not only myself, but all of the different things that we have been trying to do to make life better for all Filipinos, to find ways to bring us into the forefront of the global economy. Para naman, kilala na ang Pilipinas na magandang magtrabaho dito, magandang mag-invest dito, magandang magnegosyo, magandang kausap ang gobyerno, magandang kausap ang mga private sector. Yun ang ating habol para sa ekonomiya. At the same time, we are government after all, and the social side of that is also very important. Hataw Balita. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang June 20 bilang National Refugee Day sa bansa sa pamamagitan ng Proclamation No. 265. Sabay ito ng annual celebration ng World Refugee Day na itinalaga ng United Nations. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng kanyang administrasyon ang pangangailangan na gunitain ang World Refugee Day upang protektahan at itaguyod ang mga karapatan ng mga refugee, mga walang tirahan at asylum seekers. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng gobyerno, mga paaralan, civil society groups at iba pang mga institusyon na aktibong sumuporta para sa epektibong pagpapatupad ng proklamasyon. Hataw Balita. Makakatatanggap ng tig 3,000 piso na bonus ang 958,000 na teaching at non-teaching personnel ng Department of Education o DepEd. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-125 anibersaryo ng kagawaran ngayong araw ng Biyernes, June 23. Ang mga eligible sa bonus ay yung mga nakapagserbisyo sa kagawaran at least isang taon mula sa petsa ng milestone year ng DepEd. Ang milestone year ay ang ika-15 anibersaryo ng kagawaran at bawat ika-5 taon pagkatapos nito. Hataw Balita. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, nakita na nakakaapekto po sa southern portion ng bansa, partikular sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Intertropical Convergence Zone o ITCC. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap
hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagbulog at pagkidlat dahil sa ITCC o sa localized thunderstorms. Samantala, makararanas naman ng Palawan, Visayas, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao at Caraga ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa ITCC. Manatiling alerto sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasambahay. Magandang balita dahil sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sisikat po ang araw mamayang alas 5:29 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:28 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Ngayon ng psychosocial intervention o stress debriefing ang mga kawani ng Police Regional Office 5 sa mga residente sa Albay na patuloy na nananatili sa mga evacuation center bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nagmistulang fiesta ang sitwasyon sa mga evacuation center sa pagsagawa ng psychosocial intervention ng Police Regional Office o PRO5 dito sa Albay. Tinutugtugan ng mga miyembro ng banda ng Philippine National Police o PNP Bicol ang mga evacuee para maaliw sa kanilang pansamantalang kalagayan bilang evacuees. Kasama rin ng banda ang mga lady ambassadress ng PNP na nagbibigay sigla sa psychological first aid na ginagawa sa lugar. Yung psychosocial intervention ay ito ay aspeto ng aming pagsisilbi na ginagawa ng ating police community relations upang sa ganoon kahit papaano ay malusin up, luluwag man lang yung stress ng ating mga evacuees na nandoon sa mga respective evacuation center. Kasabay ng mga awitan at sayawan ay may inihanda ring palaro para sa mga kabataang bakwit ang mga pulis personnel. Bukod pa riyan ang pamamahagi ng mga pagkain at relief pack sa mga evacuee. Kahit papaano ay naaliw ang mga bata maging ang mga matatanda sa presensya ng mga pulis na kanilang nakadaupang palad at pansamantalang nalilimutan ang pangamba sa naranasang peligro ng posibleng pagputok ng bulkan. Ayon kay Regional Director Police Brigadier General Wes Raimundo Obinque, malaking bagay sa mga residente na may ganitong aktibidad para maibsan ang nararamdamang lungkot at pagkainip na malayo sa kanilang kinagis ng kapaligiran. Kahit pa paano, in our own little way, dinadala namin doon yung serbisyo namin at maliban sa serbisyo, inaaliw namin sila sa psychosocial intervention. Dinadala namin yung aming marching band doon, yung mga ambassadors namin, sila nagtutugtog habang yung iba naman nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan. 9 na lugar na ang naikot ng PNP at napuntahan na rin nila ang mga evacuation center sa bayan ng Malilipot at sa Tabaco, Albay. Ang psychosocial intervention team ng PRO5 ay nabuo at naitatag noong 2018 nang pumutok ang Bulkang Mayona. Layo ng grupo na makapagbigay ng kasiyahan sa mga apektadong pamilya na nasa evacuation center dahil sa kalamidad o sakuna. Bukod pa rito ang isinasagawang relief operations at pagkapanatili ng kaayusan at katahimikan sa panahong nakararanas ng trauma ang mga kababayan nating Bicolano. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Government Service Insurance System naglaan ng 1 bilyong pisong budget para sa calamity loan applications ng mga miyembro nito na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayona. Pag-ibig Fund handa na rin sa pagtanggap ng mga aplikasyon ng mga evacuees sa Albay para rito. Mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia, humahataw live.
Jerry, yung mga miyembro lang ba na nasa affected area lang ang pwedeng maka-avail ng loan na yan, Jerry? Amigo, hindi lamang yung mga nasa affected area ng pagputok ng Bulkang Mayon na ang pwedeng makakuha ng loan sa Government Service Insurance System o GSIS at Pag-ibig Fund. Maging ang mga miyembro nito na nagtatrabaho sa probinsya ng Albay at hindi dito nakatira ay maaring maka-avail ng naturang loan. Nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng GSIS at Pag-ibig Fund na makapag-apply para makakuha ng calamity loan. Kasunod ito ng pagdedeklara ng pamalampang lalawigan ng Albay ng State of Calamity para sa buong lalawigan. Gaya na lamang ng mag-asawang retiradong mga guro na sina Macario at Dolores Gavina na nagpasa na ng aplikasyon sa GSIS na inaasistihan ng kanilang bunsong anak. Po, para sa kanila maganda kasi nakakatulong naman na makapunta ulit sila dito para makapag-avail ng calamity sa tulong po ng GSIS kasi kinakailangan po talaga nila yun kasi may pinagagamitan sila. Sa negosyo po nila, bumibili po kasi sila ng mga palay dahil po sir, although hindi po sila affected ng Mayon eruption, na-affected po sila nung tagtuyo. Natuyuan po sila ng mga palay. Naaanihin sana. This season, wala pong naani. Amigo, hindi man sila apektado ng pagputok ng Bulkang Mayon pero apektado naman ang tagtuyot dahil sa init na panahon kaya wala halos inani sa kanilang pananim. Konbinyente lang ang pag-apply kung saan kahit sa mobile phone ay makakapagproseso ng aplikasyon ang mga member sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile application na pwedeng ma-download sa Google App Store. Sa mga GSIS member, pwedeng makakuha ng 40,000 pisong loan sa mga emergency na may existing emergency loan habang 20,000 pesos naman sa mga miyembro na walang emergency loan. Naglaan naman ng 1 bilyong pisong budget ang GSIS para sa mga miyembro nito na mag-apply ng calamity loan. Tinatiyang nasa 39,000 ang regular member at pensioner ng GSIS sa buong probinsya ng Albay. 80% naman ng savings ang pwedeng makuhang loan ng mga miyembro ng Pag-ibig dito sa probinsya ng Albay. Sa loob lamang ng 3 araw kapag naiproseso na ang aplikasyon ay pwedeng makuha ng bawat miyembro ang kanilang loan. Specifically po, ang nag-declare po is yung yung province of Albay. So lahat pong resident po ng Albay na pwede po mag-file po ng calamity. Now, meron din po tayo ng mga employees po nasa taga-ibang lugar na dito po nagtatrabaho. So pwede rin po sila mag-file po ng MPL. Provided, meron tayong form na binibigay and then yung nire-require po namin yung company ID kung saan po naka-base po yung company po. For example, dito po sa Albay yung company sa nagtatrabaho, taga-ibang lugar po sila, taga-labas ng Albay, pwede rin po sila mag-file ng calamity loan po. Amigo, tatagal hanggang buwan ng Setyembre ang pagtanggap ng mga aplikasyon sa calamity loan ng Pag-ibig. Sa ngayon, nasa 200 miyembro ang sumadya na sa opisina ng Pag-ibig sa Legazpi City. Pwedeng mabayaran ng mga miyembro ang kanilang nakuhang loan sa GSIS at sa Pag-ibig sa loob ng 3 taon. Yan muna ang latest mula dito sa Legazpi City. Albay, balik sa iyo, amigo. Ayan, good news yan para sa mga kababayan natin. Apektado nga niyang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na miyembro ng GSIS at ng Pag-ibig. Pero Jerry, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Albay, dyan sa Bulkang Mayon na Jerry? Yes, amigo, patuloy pa rin ang pagbubuga ng mga bato na nagbabaga doon sa Bulkang Mayon. At meron ding positibo sa COVID-19 doon sa 30 nakasalamuhan ng 82 anyos na lola doon sa evacuation center sa Gabawan, Barangay Gabawan sa Daraga, Albay, amigo. At nagsagawa na rin ng COVID-19 vaccination ang Department of Health para maiwasan na mahawa pa yung ibang nandoon sa evacuation area, amigo. Oo, kamusta naman ang sitwasyon ng mga evacuees natin sa mga evacuation center? Sapat pa ba ang supply ng lokal na pamahalaan na Jerry?
Yes, amigo, sapat pa rin naman yung supply na pangangailangan ng mga evacuee natin, evacuee dun sa mga evacuation center, at meron din mga non-government unit, maging ang itong Philippine Army, meron silang task force sa GIF, ay nagbibigay din ng pagkain dun sa mga nasa evacuation center, amigo. Alright, maraming salamat Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita. Sumugod ang mga magulang ng mga estudyante sa isang elementary school sa Davao City pasado alas 10:30 ng umaga nitong Huwebes, June 22. Nagkumahog sila na sunduin ang kanilang mga anak at tapos mabalitaan na may bomba umano sa loob ng paaralan. Agad na pinuntahan ng Santa Ana Police Station, Davao City Police Office, Explosive Ordnance Disposal at Task Force Davao ang eskwelahan. Matapos magsagawa ng search operation at maklear ang paaralan, kinumpirma na negatibo ito sa bomba. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia, nagsimulang kumalat ang umano'y bomb threat at tapos makatanggap ng mensahe sa messenger ang isang magulang na may bomba sa loob ng eskwelahan. Naipasa-pasa sa iba pang mga magulang ang mensahe na mas lalong nagpalala sa sitwasyon. Pakinggan po natin ang pahayag ni Task Force Davao Commander Colonel Darren Comia. Huwag po kayo magpanik, okay po ang lahat dito. Wala po tayong bomba, wala po tayong threat. Sa ngayon, patuloy na tinetrace ng mga otoridad kung sino talaga ang pinagmulan ng Peking bomb threat. Nagbabala naman si Colomian na maaring makasuhan sa paglabag sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law ang nagpapakalat ng bomb joke. Hataw Balita. 4 na blood samples ng baboy sa probinsya ng Antique ang nagpositibo sa African Swine Fever Virus batay sa confirmatory test ng Department of Agriculture. Unang naitala ang kaso sa bayan ng Hamtik kung saan mahigit 11,000 baboy na sa 22 barangay ang nasawi at tapos magkasakit dulot ng ASF. Tinatayang mahigit 11 million pesos na ang pinsalang iniwan nito. Ipinagutos na ng DA sa lokal na pamahalaan na magpatupad ng quarantine measure at patayin ang lahat ng mga baboy sa apektadong lugar. Kabilang na rin ang pagsasagawa ng contract tracing at blood sampling sa mga baboy sa loob ng 1 kilometer quarantine zone. Nagpatupad na rin ang checkpoint sa bayan ng Hamtik upang walang baboy o karne na makalabas. Nasabat ang mga otoridad mula sa isang suspect ang mga ilegal na droga at mga baril sa Silang, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Sa bisa ng search warrant, magkatuwang na sinalakay ng Silang Cavite Police, Regional Mobile Force Battalion at Special Weapons and Tactics o SWAT ang bahay ng isang suspect sa Barangay Batas, Silang Cavite nitong Miyerkules, June 21. Sa naturang operasyon, naarestong suspect na kinilalang si Ruel Bawalan. Nakumpiska sa naturang suspect ang nasa 5 pakete ng hininalang shabu, 1 pakete ng marijuana, 12-gauge shotgun, kalibre 45 at kalibre 38 baril at mga bala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Silang Cavite Police ang naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Paglalaro ng lato-lato sa loob ng school campus sa Cebu City, ipinagbawal. Si Edmond Husola humahataw. Hataw Balita. Ipinagbawal na ang paglalaro ng lato-lato sa loob ng school campus ng Abiliana National School sa Cebu City dahil sa negatibong epekto nito sa mga mag-aaral at maging sa ingay na dala nito sa loob ng paaralan. Mangyari kasi may mga bata tayo dito na habang naglalaro sila na injure nila yung kanilang mga kamay mismo, yung iba naman
yung ibang parte ng katawan. Karoon tayo ng pagpupulong sa mga parents, students mismo, student leaders mismo at saka sa faculty kasi ang ibang teachers natin nagrereklamo na rin dahil sa ingay ng gawa ng lato-lato. At doon napagpasyahan sa pagpupulong na yon na dapat ipagbabawal na natin ang paglalaro ng lato-lato sa loob ng Abiliana National School dito sa Cebu City. Batay sa inilabas na school memorandum ng principal, maraming mga estudyante ang nahikayat na maglaro sa sikat na lato-lato. Maging sa loob ng paaralan ay dinadala at naglalaro nito. Nakatanggap ng ulat ang paaralan na nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng injuries o sugat ng mga estudyante dahil ginagamit nila ito sa kanilang mga kapwa mag-aaral upang panghampas sa tuwing nabubuli yung mga hindi marunong maglaro ng lato-lato. Nakapagtatamurinaan niya ng pasa ang mga estudyanteng naglalaro nito. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Sir Nathaniel Flores, bukod sa may mga estudyante na nagkakahampasan ng lato-lato, ay minsan ding may natamaan ng lato-lato na school personnel. Maliban dito, nagdulot rin ng ingay ang tunog ng lato-lato at nakakaistorbo sa klase ng mga mag-aaral. Inatasan naman ang lahat ng mga guro na ipagbawal sa mga estudyante ang paglalaro ng lato-lato sa loob ng silid-aralan. Aside sa emotional effect nito, maingay din siya. Halimbawa sa kabilang klase, wala na yung teacher, tas maglalaro sila. So, it could affect the other classes na may klase pa o may activity pa. Tapos, as to the implementing of the memorandum, we just reminding them, the students, on the effects of playing lato-lato to them and to their classmates and to the learning. Kasi nasa school man, it's a learning environment, so dapat walang distraction. Ayon sa punong guro, lahat ng maglalaro ng lato-lato sa loob ng school campus ay kukumpiskahin at ikokol atensyon ng mga magulang nito para makatulong sa pagdidisiplina sa mga anak nito. Sinabi ni Flores na ito'y hakbang ng paaralan bilang preventive measure para maiwasan na ang paglalaro ng lato-lato at wala ng report ng injuries at pag-aaway na bunga ng paglalaro nito. Pag may nakita tayong nilalaro, ayon sa ating memorandum, school memorandum, we have to confiscate and we have to call the attention of the parents so that the parents can claim the confiscated lato-lato. Pinapayuhan na lamang ng prinsipal ang mga estudyante na sumali sa ibang sports activities kaysa maglaro ng lato-lato. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cebu City, Edmond Disola, Humahataw! Hataw Balita. Kasunod ng pagtaas ng singil sa toll nitong nakaraang linggo, humingi ngayon ng maayos na serbisyo ang mga motorista sa North Luzon Expressway o NLEX Management, kabilang na ang paglalagay ng maraming closed-circuit television camera bilang dagdag proteksyon. Si Nestor Torres, Humahataw! Hataw Balita. Nagpatupad na ng taas presyo sa singil sa toll fee ang North Luzon Expressway o NLEX nitong June 15. Sa Class 1 sa open system ay 7 pesos, sa Class 2 ay 17 pesos, sa Class 3 ay 19 pesos at 36 centavos per kilometer naman ang dagdag sa closed system. Kasunod ng toll increase, pakiusap ng ilang motorista na maglagay ang NLEX Management ng maraming closed-circuit television o CCTV camera. Ayon sa driver na si Mang Joel Paalam at Rodelio Pineda, para hindi naman masayang ang bayad nila sa toll, kailangan naman na maglaan ng NLEX ng maayos na serbisyo gaya ng CCTV camera. Mas nga toll fee. Dapat, kung ano yung binabayaran ng tao, dapat mas napapalitan ng management ng NLEX na mas ma-provide sila ng mas magandang kalidad ng serbisyo. Dapat yung pagtaas ng toll fee, gampanan nila yung mga dapat sa expressway. Mapa north ka, mapa south ka, sana kompleto. Sana gumagana lahat. Hindi yung konti na nga lang, konti na lang din yung gumagana, pailan-ilan. Dagdag pa ng mga driver, makakatulong ang CCTV para magamit sakaling magkaroon ng aksidente at aberya sa expressway. Katulad nga, pag na-aksidente, dapat
may habol tayo. Mahirap tayong matakasan. Balik rin ka, wala kang ebidensya, wala kang habol. Pansin din kasi kita mo naman hindi naman lahat nalagyan ng CCTV. Mas maganda kung magdagdag sila lalo kung yung magawa nilang dugtong-dugtong. Kasi pagka dugtong-dugtong lahat ng galaw makikita natin dito sa kalsada. Ayon naman kay NLEX Senior Traffic Manager Robin Ignacio, aminado sila na kulang pa sila sa CCTV camera sa expressway. Per lane po yan, meron talagang camera. So, halimbawa, Balintang meron 23 toll lanes, meron lahat CCTV yung lanes natin. So, lahat, even yung mga maliliit na toll booths. So, we can say na lahat ng toll lanes natin sa lahat ng ating plaza ay may CCTV po yan. Sa ngayon, kahit meron tayong 163, pagka nakatutok sa isang lugar yung camera, of course, hindi ba at yung insidente ay nangyari dun sa kabila, hindi nakaka-capture ito. So, meron pa rin mga areang ganon. Samantala, bago matapos ang taon, target ng NLEX Management na mabot nila na magkaroon ng 200 CCTV camera sa expressway. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Isinusulong ng Department of Budget and Management o DBM ang Progressive Budgeting for Better and Modernized o PBBM Governance Bill. Layunin ng panukalang gawing mas epektibo ang paggastos, pagplano at pagtotoo sa pambansang budget. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Sa ginanap na Forum for the Preparation of the Fiscal Year 2024 LGU Budget sa Bulacan State University, hinikayat ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman ang mga municipal, city at provincial budget officer ng gitnang Luzon na ilahok ang mas marami pang civil society organizations sa serye ng mga participatory budgeting sessions. Layunin nito na mapalakas ang pakikiisa ng publiko sa paghahanda sa taunang panukalang pambansang budget. Paliwanag ng kalihim, ang PBBM Governance Bill ay isang balangkas na nakatungtong sa prinsipyo, konsepto at sistema ng modernized budgeting system, resolve fragmented public financial management o PFM legal framework, cash budgeting system at public participation in budget process. Nakapaloob sa nasabing panukala ang pagiging permanente ng cash budgeting system na magpapabilis sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito, kailangan gastusin ng ahensya ang pondo na inilaan sa loob ng isang fiscal year. Kinakailangan naman itong isauli ang pera sa National Treasury kapag hindi nagastos at maghintay na muli na ilaan ng Kongreso sa susunod na fiscal year. Paliwanag ng kalihim na kung mas marami ang makikiisa sa pagbalangkas ng budget, ang taong bayan mismo ang makakapagsabi kung gaano kahaba o kakapal ang dapat na ilatag na kalsada, ilan ang dapat mapagkalooban ng pre-tuition, gaano kalaking sakahan ang dapat mapatubigan at iba pang bagay na may direktang pakinabang sa karaniwang mamamayan. Magsisilbi itong haligi at saligan ng taunang paggastos at paglalaan ng national government na inihanda na DBM at inaaprubahan ng Kongreso taon-taon. Tiniyak nito ang sapat at napapanahong pondo para sa 8-point socio-economic agenda sangayon sa 2023-2028 Philippine Development Plan ng Administrasyong Marcos. Target ng DBM na maipasa sa Kongreso ang PBBM Governance Bill sa pagpasok ng second regular session ng 19th Congress sa July 2023. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw! Hataw Balita! Ayan, bilis ng ating oras at bago tayo tuloy ang magtapos, binabati ko lang ng happy birthday ang aming anak na si Elishea Kulubong. Ayan, 8 taon na. Salamat sa Diyos. At kami po ay nag-aanyaya sa ongoing na mass indoctrination ng MCGI. Day 5 na po tayo. Mamayang 7:00 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na mag-isa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 2, talatang 23. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-23 sa buwan ng Hunyo 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.